ko na yung Adobe Photoshop na C6. Diba, ito yung pinaka-background natin, no? So, ang pag-zoom in out yan, i-hold mo lang yung Alt, tapos i-roll mo yung button ng mouse up. Ngayon, para makagawa tayo ng sizes niya, pindutin mo lang yung letter C sa keyboard. Yan. So, may lalabas na ganyan. Ngayon, pag lumabas yung ganyan, punta ka sa taas, sundan mo lang yung mouse. Yan. Tapos, inches. Ngayon, paano ba natin malaman yung size? So, ganito ang calculation natin. Ang buat tayo ng Office, maliit, Notepad, maliit yung yung Word na lang para malaki yung sulat. Okay. So, basahin ng mabuti kung paano. Tuturuan ko kayo kung para discarding, para paano ba kumuha ng size, kasi maraming nalilito dito. Ano ba yung 2x3, 3x5? Yan po yung 2x3 na yan. Yan po yung yung 2 na yan ay feet po yan. Yan. 2 feet by 3 feet. So, yung 3 by 5 equals 2 feet by 5 feet. So, titingnan natin ngayon paano ba nangyari. So, balik tayo sa Photoshop. Sa Photoshop, walang feet. Inches, centimeters, millimeters lang ang meron dyan. So, kailangan inches ang gagamitin natin pag gumagawa tayo ng tarpaulin. So, ngayon, i-convert natin to. So, yung 1 feet ba? Ilang inches? Ba? 12. So, kung di tayo sigurado, i-google natin yan. So, puntahan natin si paring Google. Para malinaw ang lahat. So, 1 feet is equal to 12 inches. Yan, ganun lang po ang pag-calculate. Sinabi mong 3 feet equals 36 inches. 5 feet naman, 60 inches. So, ganun lang. So, i-convert na po natin, no? Okay, 3 feet is equal to 36 inches. Tapos, yung yung 5 feet is equals to 60 inches. So ngayon, kaya magiging yan siya ngayon. So kung babasahin natin, shortcut naman sa mga term namin sa mga tarpaulin, 3 by 5. 36 inches by 60 inches. Then yung 3 by 5, 3 feet by 5 feet. Okay, here we go. So ito pa ulit. Pag landscape at saka portrait patayo. Diba? So, pag landscape, pahiga. Pag, sinabing ngayon, pag portrait, so, kailangan, kung sino yung mas mataas, yung ilalagay mo. 3 by 5. So, yung 5 yung mataas, yung 60 inches yung height yung ilalagay natin. So, yun yung patayo. Height, 60 inches yung ilalagay natin sa height. Baka wrong spelling yung height natin, i-google muna natin. Tama. Ayos. Very good. Ngayon, sa naman sa landscape. Kailangan ko sino yung mahaba, siya yung naka-landscape kasi pahiga. Diba? So, 60 width. Oops, parang delikado ako sa spelling ng width. Ano ba ang tama nito? Google natin, Google. Ganun lang, wala namang perfecto, di natin alam. So, andyan naman si paring Google, handang sumagot sa ating mga katanungan. Diba? Ganun lang ang diskarte lang. Ngayon, ayan. So, ang height and weight. So, parang parang kilo ata ito . Okay, natin. Hirapan talaga ako sa spelling . Parang hindi talaga ito . Ano ba ang tamang spelling ng width? Parang weight, bigat ata ito . Teka, hindi ako makakampante talaga. Tulungan niyo naman ako.
Oh, tingnan mo, wait, Tagalog bigat. Sabi ko sa inyo eh. Wait ng Tagalog bigat. Ang gusto natin yung lapad. With. Yun. Sus. Yun lang pala. Diba? Buti lang, din si paring Gogel. Boom! Sampal tuloy tayo. Yan na. Perfect. Red and height. So, okay na. Punta na tayo sa Photoshop noon. Dami nating kwento. Ito tayo nagsimula. Para naman to sa mga beginner. Para hindi kayo malilito magsukat. So, gagamit kayo ng tape measure. Dapat feet ang gagamitin, kaya inches, ha? Simulan na natin, oh. So, dahil landscape gagawin natin. So, yung height natin ay na, 60. Yung width, height natin is 36. So, landscape yan. Dapat ang resolution natin 72. Okay, adjust natin. Mamaya natin kakrap yan. Ayusin muna natin, ha? Ayan. So, para malaman natin kung tama yung size natin, Control Shift I. Yun. 60 by 36. Dapat 72 yung resolution. Tapos yung lock dito, tatanggalin natin, ha? Yun. Tapos, gagamit tayo ng move tool. Mamumove na natin siya. Next. So, ngayon, yung isang background, ano natin, ilagay. So, ang technique dyan, kailangan, i-click mo lang yung i-click mo to, tapos i-move mo papunta dito, tapos bibitawan mo dito sa gitna. Okay? So, ngayon, pwede natin isagad yan siya. Kaya mo na ma-stretch, pantay din naman yan eh. Okay? So, pwede natin ilagay sa ibabaw, pwede natin ilagay yan sa ilalim. Tingnan mo. Ganito lang yan. Yan. Tapos ito, tanggalin natin yung white sa gilid eh, parang disturbo natin. Gamit tayo ng crop. Sandang na yung mouse. Tapos control Shift I. Ayan, lumabas na. Control Shift I, lumabas na. Tapos pindutin mo yung delete sa keyboard. Yun. Okay, ito pag-aralan natin 'to, no. Tanggalin natin tong Hello 35th anniversary. So gagamit tayo na ngayon ng clone tool. Yung clone tool, ayan po. Right click, clone tool stamp. Make sure na hindi ka naka-caps lock. Pag naka-caps lock ka, mawawala yan siya. Yun. Pag naka-open yung caps lock, ayan nakikita natin. Paano ba palakihin yung bilog na yan? Yung bilog na to. So, sa keyboard, makikita natin, hanapin natin yung para makita natin. Ayan. So, ito yung bilog. So, para lumiit at lumaki to, ito lang ipipindit nun yan. Yan, para lumiit. Tapos ito naman, para lumaki. Ayan, kita nyo? So, tanggalin natin yung keyboard. So, pag mag-clone ka, kailangan ganito. Saan yung subject na i-clone mo, yun ang pipindutin mo sa layer, ha? So, layer 1 yung gagamitin natin. At layer 1 kasi ito eh. Ito, layer 1. Kailangan sa ibabaw yan. Ito yung layer 1. So, dapat nakasilik yan habang... Kailangan, pag i-clone mo to, kung saan yung parte na magkasing kulay. Ano ba? Itong Hello 35, ang background sa likod ay tulad nito, ito. So, dito tayo kukuha ng background sa lalim, ha? So, i-click mo yung Alt. So, na-click mo. So, ngayon, pag yung pahid mo pa ganito, so, makukuha yung mga flowers na to pagpapunta doon yung pahid. Nakikita nyo naman. So, dapat, pag nagpahid kayo, dito sa may bakante. Ha? Huwag doon sa may mga background. Kasi para malinis yung kailangan natin. Ayan. Pag ganyan to ba? Ayan. So, click, hold, alt.
click, pahid. Hold alt, click, then pahid. Click lang ng click. Lakot naman dyan. Kailangan mga tatlo lang picture, dalawa. Hanap tayo ng So, ang gagamitin natin dito para matanggal yung background, gagamit tayo ng pen tool. Problema natin yung sapatos dito yan. Paano natin gawa ng paraan yan? Mamaya. Okay, click mo lang. Click. Hilain mo, click, hila, click, hila, click, hila, click, hila. Ganun lang. Click lang lang, click, tapos hila, click, hila. Huwag mong bitawan ha. Click, tapos hila. For example, ito. Click mo, hila. Huwag mong bitawan, pwede mo siyang, yan, sundan mo yung edge ng damit. Bago mo bitawan, kailangan na-shoot na siya. Bitawan mo, tapos click. Ha? Ngayon, ayan press mo yung space, magiging kamay ang natsura. Tapos, click mo, tapos hold space para mapindot. Mga ganyan yung aids. Click ka lang ng click. So, kaya natin ginagawa tong zoom in and out. Para makita natin yung yung picture ba. So, sa buhok, medyo kulot. So, hindi natin pwedeng gawing straight yan. So, diskartehan natin. Ganito lang natin. Click, 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 click. Tapos, pasigsag lang. So, hindi yan mahalata na parang pangit. Mamaya, malaman mo yung result niyan. Dito, kailangan mo straight. Tapos ito, wait lang yan. Ayan yun huwag yung pansinin. Click lang ng click. Ganun lang mag-crop, lalo na pag hindi ganun ka, linaw. Through messenger lang kasi ito. Okay sana kung na through Gmail, problema, walang internet sa probinsya. So ito, kulot na naman, hindi natin pwedeng sundin yan. Gagawa na lang tayo ng discarte natin. Art kung tawagin ba, imagination na lang. Click na ng click, tapos ganyan yan, sigsag lang. Lang ka-simple ang huwag yung masyadong taba. Tuwid, para kang karton na ginupit. Lalo pagdating sa buhok. So ito ay isama natin yung flowers. Tingnan na natin mamaya kung pwedeng gawin dyan. Kasi yung sapatos niya nagtago. Dito ay diretso na natin to. Click lang ang click ha. Ayan, dito paano natin to idudugtong. So ganito sa keyboard, pag nagkamali ka, pindutin mo yung Alt tsaka Control tapos Z para ma-undo mo. Ayan. Nagkamali ka, ganun ang gagawin. So ngayon, pindutin mo yung hold mo yung enter. Hold mo yung control tapos enter. Ayan. So nagkaroon siya ng selection tool. So yung padlock kailangan natin tanggalin yung padlock para makontrol natin yung picture. So makikita natin na ang selection tool ay nasa loob. Subject. Pag pinindot natin yung
So, ganun din sa buhok. Tulad yan. Hindi natin pwedeng sundin yung buhok niya. Kasi, papangit, ba? So, gagawa natin ng paraan. Diskarte lang yung sigsag-sigsag ulit na maliliit lang. Tingnan nyo kung paano magsigsag. Kasi kulot yan eh. Pagdating naman sa taas, pwede mo na ituwid. Basta wag mo ituwid yung kulot-kulot kasi parang nakakalbo yan. Parang picture na ginupit. Ganun ang diskarte. Ayan, 30 minutes na tayo nag-record. Yan, dito naman, pag susundin naman natin tong mga buhok na to, yung sa labas na yung gumigilid-gilid na yan, eh pangit naman yan. So, gagawan ulit natin ng sigsag-sigsag lang na maliliit. Mukha lang malaki yan, tingnan kasi na-zoom. Pero pag natanggalan natin yan, maliliit yan. Yan tinatawag na art. Hindi mo maintindihan pag hindi pa tapos. So ngayon, nakita ko medyo maganda tong yung flower base. Sasama natin. Kasi din yan, parang pangdagdag sa ganda ng background. Tingnan mo naman flowers, may design pa. Tapos color pink, diba? Stig.
Gusto ko si Hello Kitty, malabas yung ulo niya, yung layer 1.8, tataas muna natin. Gamit tayo ng pick selection tool, yung mabilis. Kailangan walang tira sa gitna. Control Shift I ka na lang para ma-delete yung background sa likod. Okay mo. 1, 2, 3, go. So, si Hello Kitty na ulo, solo na siya ngayon. Tingnan mo. Tingnan mo. Di ba? So, pwede natin siyang iibabaw. Pwede natin siyang palakihin. Pero tingnan natin kung bagay ba. Ayun, kaya ko siya ginanon para lumabas siya. Tingnan mo. Takpan natin yung shoes. Si agaw pansin sa background pangit eh. Di ba? So, si Hello Kitty umibabaw. Na hindi nagalaw yung background kasi nga hiniwalay natin siya. 'Di ba? Kasi kung hindi natin siya hiniwalay, pag inibabaw mo yung background, inibabaw mo, matatakpan lahat. So, kaya si Hello Kitty kinarap natin. Medyo hindi bagay, no? Malaki siya, agaw pansin. Para tuloy siya yung birthday celebrant. Paliitin na lang natin. Yan. Okay na siguro yun ganyan. Palakihin na lang natin konti tos yan, no? Yes. Yan. Para hindi agaw pansin ba? Kailangan marunong tayong mag-imagine din. Tingnan mo yung flower base. Flower base ba yun o plant base? Wala na ng flower. Yung plant pala tsaka base. So, yung pangalan, hanapin natin kung anong pangalan. So, kung ano yung tamang spelling, baka magkamali tayo eh. Janelle, yes. Kakopy natin yung dito sa Facebook. Tapos, dito sa Photoshop, click mo yung letter T. Tapos, click ka dyan sa gitna. Tapos, pindutin mo lang yung Control B sa keyboard para mag-paste lahat. Okay? Ito na yon. Ngayon, kung gusto mo palakihan, meron dyan sa taas. Kung gusto mong mabilisan, pindutin mo na lang itong gilid. Yan. Ano yan? Ano ba ito? Ganito pala. So, may shortcut tayo na ituturo, no? Paano magpalit ng font. So, i-highlight natin to. Click mo lang yung taas, tapos mag-highlight na rin yun. Tapos, keyboard, pindutin mo lang yung arrow para magpalit-palit siya ng word. Ngayon, kung matagalan kayo, i-open nyo na lang yun doon para mas mabilis. Yun, no? Ano pa nang gusto mo dyan? Kung wala kang napili, di mag-download ka ng font. Ayan. So, ngayon, try natin yung Hello Kitty na font. Kung meron tayong makuha. Grabe oh. Ayan, download natin. Parang hindi ata font yan, parang sticker. Hanap tayo iba pa. Parang wala ata. Sabi ko nga ba eh. Walang sulat. Sticker. Try natin to. Yun lang. Okay, ito maganda. Pwede na to. Yung mga litra niya may automatic may Hello Kitty.
na-install na natin, no? So, tingnan natin. Ayun yung unang in-install. Tapos yung isa. Yun! Dali. Okay, pipili tayo ng magandang kulay, no? Sa paggawa ng mga design at saka tarpaulin tulad nito, nakita mo yung background light, diba? So, kailangan natin dark yung sulat. Kasi pag i-light natin yan, sakit sa mata. Parang hindi siya pantay ba? Hindi siya yung luto niya, parang hilaw o kaya tingnan mo, light, parehas, diba? Parang ang pangit. Pag sa malayo yan, wala. Pangit tingnan yan. Gagawa tayo ng stroke o kaya border sa likod na may diskarte. Pwede naman stroke yan, pero kailangan natin gumawa ng panibago. Gagawin natin itong 20. Ibig sabihin, mas malaki siya sa original. Tapos, ilagay natin sa likod. At dito sa layer, makikita natin kailangan nasa ilalim yan siya. Kasi babaw siya. Ilagay natin siya sa ilalim. So, ilalim natin. Yun, kita mo. So, mayroon siyang stroke na makikita, no? So, totally, pwede ko lagyan ng stroke tong una. Pero hindi ko ginawa dahil hindi ko ako gawa ng design. Paano ba i-move ng up and down, left and right? So, sa keyboard, ito lang ang pipindutin nyo. Yan. Kita nyo naman. Hold Alt. Paano padamihin yan? I-click mo na yung sulat, tapos i-hold mo yung Alt sa keyboard, tapos i-click mo, tapos drag mo. Kalimutan ko sabihin kanina. Tapos lagyan natin siya ng stroke na kasing kulay niya. So dapat mas malaki. Yung puti, yung white, 20. So gagawin natin tong 40 dapat. Yon. Tapos ilagay natin siya sa pinakailalim. Pangatlo. Third layer. Yon. Hold mo yung control. Tapos click mo lang yan. Click mo. Tapos ituwid muna natin. And tuwid. Tuwid din. Yan. So, di ba? Kita yung design. Pero hindi pa yan. I-move na natin para makita natin yung design. Sa taas. Kita nyo? Yun. Ang gamit yan, mouse lang na ay yung keyboard na up and down arrow key. Tingnan mo. Diba? Kita yung design? Ganyan yung diskarte. Hindi lang basta-basta border o kaya stroke sa gilid. So, pag ganun ang gagawin natin, makokontrol natin kung saan natin ilalagay yung emboss niya. Diba? Palakpak naman dyan. So, ngayon, may pangalan na, no? Ayusin natin to ng maayos. Nalilito ako kung saan ito ilalagay yung pliedo, no? Parang crowded na kasi. Diyan ka na lang muna, magpahinga ka lang. May nakita ayusin. So, nag-iisip ako kung ano ilagay ko dito eh. Turns 1 or turning 1. Kaya, so, gagawin din natin, simple lang natin. So, I decided to remove the pliedo. Hanap tayo ng number 1 na magandang klase. Magandang design na 1. Ito medyo bagay ito dun. Kasi kulay pink. 3, 2,
delete na lang natin. Kung may space man dapat para siyang pangit na kasi tingnan pag andyan eh. Tanggalin natin yun mamaya. Alam ko na pangit, wala akong nakitang magandang number 1 na color black. Try na lang natin to i-emboss. Emboss na lang natin. Ayun na si Locaty. I-emboss na lang natin to. Pagod na ako. One black design, wala talagang pangit. Wala tayong makita. Okay, try natin to i-emboss. Outer glue, try natin lagyan na siya yun, ganyan na lang. Try lang natin pag-aralan natin. Watch lang, watch. Mahirap kayo mag-isip on the spot, diba? Minsan napapaisip ka, pero minsan napapa-oo ka na lang. Pero pagkatapos mo mag-oo, minsan nagsisisi ka. Ayan, ito nakikita nyo na medyo mayroong pagbabago dapat may agaw pansin talaga dapat natin si number 1 kasi siya yung isa siya sa pinaka important
1 kasi nga 1 year old, diba? Turns 1. Red, pangit. Masyadong maskit sa mata. Black na lang talaga tayo. Yung ibang kulay, pangit, black talaga. Ang lalaki, blue.